beloved Boss Mike Cervera. Ito doon sa violence na ginawa sa Maynila, ano? Alam mo, huwag niyong sabihin na pareho ng Nepal o kaya ng Indonesia. Yung mga tao doon may pinaglalaban. Nako, naglilinis-linisan. Yung mga kasama mo nga yung magugulo. Kalbo. Kayong mga putang inang mga violente dyan sa Maynila. Yan. Sabihan mo yung kapwa mo DDS, tanga. Diba? Mga kababayan ko. Yung kapwa mo DDS, yung magugulo. Binayaran kayo para manggulo. Bayaran naman talaga kayo eh. Diba? Aminado si Banat Bay. Binayaran sila mga kababayan para manggulo. Bakit? Anong purpose niyan? Para mag-declare ng martial law? Kita mo tapos hahawiin mo sa martial law. Wala nga sinasabi si Pangulo. Di mo ba? Hahawiin nila sa martial law, mga kababayan, yung kaguluhan na sila rin naman ang may gawa. Tapos, ang ending, kasalanan pa ni Pangulo. Pag nanggulo kayo, napaka-obvious ng galawan ninyong mga tarantado kayo, mga kaliwa kayo. Tapos ngayon, kesyo sasalbahin kayo nung mga... Naksa, walang masisi, kaliwa daw mga kababayan, pero mga DDS lahat yun. Di mo ba? Mga DDS lahat yun, ba't ano mo naman, papasa mo na naman yung kasalanan, siya makakaliwa. Grabe talaga naman, si Banat Bay, ang galing talaga magmalinis. Ayan na nga, Di mo ba nakikita to? Yung mga kasama mo, yan, No? Yan, yung mga yan, yan, Di ba? Mga kasama mo yan. Ayan, tingnan mo. Nako! Yan. Diba? kaliwa kayo. Hindi. Tapos ngayon, kesyo Tarantado daw yung mga kaliwa, mga kababayan. Mga kasamahan niya yun eh. Naglilinis-linisan sila mga kababayan kasi bistado. Ano ba? Tama na. Banat Bay, bistado na kayo. Kayo ang nanggulo. sasalbahin kayo nung mga makakaliwang kongresista. Wala, hindi. Kayo ang nanggulo. Wala nang iba. Ayan nga, sabi rito. Ano sabi rito? Mga nanggulo sa Recto at Moraita Avenue sa Maynila. Kinumpirma ng TV reporter na galing sa grupo ng mga Duterte na nagrally sa Liwasang Bonifacio. Bakit binibintang mo sa iba, Banat Bay? Ayan na nga mismo. Galing na mismo, saan? Sa TV reporter na mga nanggulo sa Recto at Moraita Avenue sa Maynila, kinumpirma ng TV reporter na galing sa grupo ng mga Duterte na nagrarally sa Liwasang Bonifacio. Kita nyo, ito ang mga supporters ni dating Pangulong Duterte na nagkilos protesta doon sa Liwasang Bonifacio na nagmarcha patungo dito sa Moraita Recto at Maynila. Kita nyo? Moraita Recto, Manila, September 21. Mga kababayan ko, bakit itong sila Banat Bay pinapasa na naman ang kasalanan sa iba? Maliwanag naman na grupo ng mga Duterte talaga yung mga nanggulo, di ba? Kaya nga mga kababayan, ngayon, nanganganib ito si Chavit Singson. Panoorin natin. Pasok! Patungkol kay Chavit Singson, Nako. ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat Nako. na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Ilan Nako po. lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap Nako. sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Nako. acting PNP Chief General Natartes Jr. and of course sa DOJ Nako po. na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Nako po. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan. Nako! Especially Inakit. high school students, Patay. college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad. Nako po. Upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan.
At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. Oh. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi Nako. na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo Patay. sa isang revolusyon para sa korupsyon. Patay. So, dapat maimbestigahan ito Mhm. upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Nako, inciting to sedition, mga kababayan, ang maaari daw ikaso dito kay Chavit Singson, mga kababayan. Ano natin, himayin natin, mga kababayan ko. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, Ano yon? ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang gusto ng Pangulo ay managot patungkol po rito sa tanong kay Chavit Singson. Dahil nga po, mga kababayan, meron pong impormasyon na ito daw po si Chavit Singson ay nag-udyok ng mga kabataan para humanggulo. Tuloy, pero nauna ho dyan. Kagabi ho, tinalakay natin yan na itinatanggi naman ni Chavit Singson yung pong sinasabing ito. At ang itinuturo naman, mga kababayan, ni Chavit ay ito pong si Martin Romualdez at si First Lady, mga kababayan. Yun ho ang itinuturo naman ni Chavit kahapon. Nako, Diyos ko. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot Nako. sa marahas na nangyari. Paano yan, Boss Toyo? Lahat daw ng maaaring managot. Nako, yari ka na. Yari ka, sigurado. Ilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Remulla, kay ating PNP Chief General Natartes Jr. and of course sa DOJ na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Patay. Busisiin lahat ng mga sinabi. Alam nyo na yon. Baka mamaya ay magpanggap na parang si Digong. Nasasabihin din, mga kababayan, wala akong maalala na sinabi kong ganyan. Wala akong sinabing ganyan. Wala talaga. Mga ganun-ganon, mga kababayan ko. Style Digong yun. Oo. At saka yung mamalinis, yung pagpasa ng ginawa nila, mga kababayan, yung pinapasa po, yung talagang sila may gawa, tapos sa iba ipinapasa yung kasalanan, ay nako, style ng mga DDS yan. Ano po? Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan. Especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad. Nako, mga kababayan, inakit daw ho nitong si Chavit Singson, ito hong mga kabataan, mga kababayan ko. Inakit. Nako, Diyos ko po, yari ka. Inakit ho para manggulo. Upang malaman nila na at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. Nako po! Kita nyo, mga kababayan, sinabihan pala na huwag nang pumasok sa eskwela yung mga kabataan para lang manggulo. Yan po ay, promotor si Chavit Singson. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. Wala nang iba. Habang hindi daw bumababa, wala nang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw. Wag daw titigil. Ganon, mga kababayan. Grabe, no? At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo. Nako, yan pati mga magulang, mga kababayan ko talagang pinakiusapan. Pinakiusapan ho ni Chavit Singson yung pong mga magulang ng mga kabataan na ito. Nako, Diyos ko. Grabe. Tindi talaga ni Chavit, Para sa isang revolusyon para sa korupsyon. Kita nyo, para daw sa isang revolusyon para sa korupsyon kasama rin naman siya ron, mga kababayan. Kayo ba'y naniniwala na hindi nangurakot si Chavit Singson? Hindi gumawa ng illegal? Kayo po ba'y naniniwala ron? Mirashi? Heidi Pantino? Ai Chang? Ruby Ong? Mylene Kahigos? Nako! Elena Capistrano? Kayo ba naniniwala na walang ginawang katarantaduhan etong matandang si Chavit Singson? So, dapat maimbestigahan ito
Nako. upang malaman kung siya ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Nako, patay na. Malamang yan. Baka kasuhan na to ng inciting to sedition, mga kababayan. Nako, matagal-tagal. Nakulungan ito. Baka mamaya magaya ho ito kay Digong na paglabas, abo na. Ano po? Ha? Tulad ho niyan, mga kababayan ko, yan nga pong, eto, oo. Di ba iwas na iwas sila dyan, mga kababayan? Ayan, oh. Di ba? Yan, ICC prosecution formally charges former President Duterte with 3 counts of murder, mga kababayan ko. So, wala na. Oo, nasampan na ho ng kaso. So, didinggin na ho yung kanyang mga iba pang kaso diyan po sa ICC hanggang buhay si Digong, ano? Pero wala na ho yan. Anyways, ito hong binanggit ni Attorney Claire, mga kababayan. Nauna ho kasi rito sa binanggit ni Attorney Claire, ano, na tinatanggi ni Chavit at nagtuturo ng iba eh. Ano po? Tinatanggi ho yan. Ito ho. Kita nyo, style ho ng mga scammer, mga kababayan. Ano? Yung po bang iyayabang ho yung mga hindi naman konektado sa mga binabato sa kanya. Ano? Yung po bang bait-baitan. Oo. Para ang makita yung kabaitan, hindi ho yung kasamaan, ano? Style ho yan, mga kababayan, na babanggitin lahat yung kabaitang ginawa, nagbigay, nagpakain, o kung ano-ano pa. Tapos, mga kababayan, biglang babanat doon po sa kanyang mga ginawa na kasalanan. Eto, tignan nyo. Nagpakain ako. Lahat ng liberal ng rally nila, 2 truck nang naubos nga eh. Okay lang ako dahil nagpapakain naman ako pag may sunog, may bagyo. I have 6 portable kitchen and 6 portable hospital just to help the people. Ngayon, may naiwan sa truck, pinarada ko na sa gate ng Corinthian, sa labas. Lahat ng pupunta sa rally, lahat ng umuwi, kumakain doon. Meron grupo na nakabaskara, pinapalo yung kwan. Warap. Ano pinapalo yung kwan? Liwanagin mo yung kwan. Baka mamaya yung itlog mo pinapalo ng mga yan. Sino, bakit kayo ganyan? Ganoon lang. Bumalik. Ang labo ng kwento, mga kababayan, ano? Kung pag-aaralan nyo yung sinasabi na itong matanda na to, mga kababayan, napakahirap paniwalaan eh. Labo. Ano yun? Oo, may mga nakamaskara, pumapalo, tapos kwan, tapos ganito. Biglang wala na. Tanggal ng maskara. Pasensya na ako kayo, binayaran lang po kami. May nagsabi talaga. Sila Binayaran mismo. sila. Natanong Kita nyo, mga kababayan, pasensya na ho kayo, binayaran daw po sila. niyo ba Same sino person. nagbayad sa kanila? Tinanong yung nagsaserve, sino nagbayad sa inyo? Laks. Si Martin Romualdez and the First Lady. Naksapatik talaga naman, Kayo ba'y naniniwala rito? Alam nyo, mga kababayan ko, ang galing talaga gumawa ng kwento nito, ano? Oo, ang galing ang galing gumawa ng istorya. Oo. Kahit man ayoko kay Martin, mga kababayan, hindi ako naniniwala. At lalo na, kay First Lady pa. Sino? Paano nyo nalaman na si First Lady ang nagbayad? Ano, kaharap nyo si First Lady? Baka naman yaan lang sinasabi na itong matanda na to. Di po ba? Ako, hindi ako naniniwala. Siguro, may may pabawi pang gano'n na ako hindi naniniwala pero naniniwala kaming ikaw ang may pakana. Oo. Ikaw ang may pakana, Jabit, ha? Huwag ka nang magkunwari. ito sa kanila na nagmamalasakit sa kanila. Yun ang nagpadala ng mga manggulo doon. So yung sinasabi niyo na bayaran, hindi yung mga nangrarally, yung mga nanggugulo. Na manggugulo. Oo. Palagay niyo po ba yung mga Alam niya. Siguro siya talaga, no? Alam niya eh. Di ba? Alam niya. nanggulo Dahil din sa from Mendiola? the very beginning, yung pupunta ko sana, ginugulo na nila. At pinagsasabi, ginugulo na nila. Kaya, Oo nga, hip-hop ba si First Lady? Ikaw nga hip-hop eh, di ba? Si Chavit ang hip-hop, mga kababayan eh. Ang mga kasama nito, sila Boss Toyo, yan. Sila, yung magkakasama. kaya bumalik na ako eh. Napagkamala nga ako na loyalist. Hindi na. Huwag mo nang isingit yan. Napagkamalan sa itsura mong yan, wala na. Wala na. So ngayon, mga kababayan ko, ano mangyayari dyan?
sabi nga ni Attorney Claire yan. Tinuturo ka na nga na may kasalanan. Ikaw na yung nagsabi na nag-udyok sa mga magulang ng mga kabataan, nag-udyok sa mga bata at estudyante, wag naman ang pumasok at ipaglaban kakamo yung korupsyon, labanan ng korupsyon kamo. Ayan Upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. Kita mo? At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. Yan, mga kababayan ko. Yan po si Chavit ho ang nag-uudyok sa mga bata. Yun po yun. Wala pong iba. Kaya ho mga kababayan, ang mangyayari ho rito kay Chavit, haharap po ito sa korte. O kaya baka ho may magpatawag ng kahit na tanim intriga to the max. Ayan na nga. Oo, mahilig naman talaga mag-intriga. Salasalabit na ho yung mga katwiran ng mga DDS, di po ba? Hindi na nga nila alam kung sino ang ituturong may kasalanan Si Chavit, mga kababayan ko, ang itinuturo si First Lady tsaka si Martin Romualdez. Dito naman mga kababayan, kay Banat Bay ang itinuturo yung mga magkakaliwang grupo. Sino ba talaga? Sabi naman ni Isko kagabi mga kababayan, isang abogado, isang dating politiko, at isa namang isang Filipino-Chinese na negosyante. Kita nyo mga kababayan ko, parang ang layo-layo naman ng turo ni Chavit, na si First Lady tsaka si Martin ang may gawa, Grabe, antindi. Ibang klase mag-isip yung matanda Akala niya mga kababayan ang mga kausap niya kaedad pa niya. Pwede niyang lokohin Hindi niya alam mga kababayan, ang mga tao ngayon, mulat na sa mga nangyayari dahil sa social media. Ano po mga kababayan? So yun, ano masasabi niyo dyan at manood tayo ng hearing? Dahil nga po, itong si Alcantara na ilang araw na talaga namang nagsisinungaling, napakaraming beses na ang pagdinig na nangyari sa Senado at Kongreso, hindi pa rin niya mga sabi-sabi, yung pong mga may sala, yung pong mga nag-insert ng pondo tulad ni Jinggoy at ni Villanueva, mga kababayan, ngayon mukhang inamin na ni Alcantara. Mukhang ilalaglag na ho lahat. Itong mga may kinalaman. Galing talaga ni Presidente, Ang galing-galing talaga ni Presidente. So mga kababayan, babalik ko tayo mamaya kapag nakakuha tayo ng mga bagong-bagong balita dito sa sinasagawa na hearing sa Senado. Ano po? So muli, mga kababayan ko, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Sa Senado ba nag-hearing? O sa Kongreso, mga kababayan ko? Hindi ko sigurado. Kongreso yata, Sa Kongreso ba? Yes, galing ng concert. Saan nag-hearing? Sorry Saan nag-hearing ngayon? Paki-comment nga. Nandiyan na si they said when you get older, you will be wiser. They should be a role model. Kaso nga hindi. Ikaw talaga, Charis! Ano na? So yun, nasa Senado. Tama, sa Senado, sa puntahan natin, kita-kita tayo doon, mga kababayan. Punta lang muna ako ng Senado saglit. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved